Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hey! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Tanabe City na matatagpuan sa Wakayama Prefecture. Ang Tanabe City ang historic at present-day gateway sa Kamano. Ito ang key location para sa land and sea transport routes sa south ng Japan. Maliban dito, ang Tanabe City ay isang tahimik na lungsod na mayroon lamang 65,000 residents. Ang syudad ng Tanabe ay mayroong mahalagang ginagampanan sa fishing and agriculture industry sa Japan. Kilala rin ang lugar na ito sa magagandang produkto nitong oranges at umebashi o Japanese pickled plum. Noong 1940s, mas maraming populasyon ang Tanabe City. Ngunit sa pagdaan ng panahon, lumipat ang mga mamamayan sa Tokyo para sa mas maraming oportunidad. Ilan sa mga pamilyang nanirahan doon ay ang pamilya ni Kosuke Nozaki o ang tinaguriang Don Juan of Kishu. Si Kosuke ay ipinanganak noong April 13, 1941. Siya ay pangatlo sa 7 magkakapatid. Dahil nagmula sa isang malaking pamilya, lumaki itong independent at hindi palaasa. Ngunit kahit na ganoon, hindi nagkulang ang kanyang mga magulang na iparamdam ang kanilang pagmamahal kay Kosuke. Medyo naging magulo itong si Kosuke habang lumalaki. Palagi itong nasasangkot sa mga away at palaging kagalit ng kanyang mga kapatid. Nakaranas din ito ng mga panglalait sa eskwelahan kaya't nawalan ito ng interes na mag-aral. Dahil dito, nagdesisyon na lamang siya na huwag nang ituloy ang kanyang pag-aaral upang tulungan ang kanyang mga magulang sa kanilang maliit na negosyo. Mahirap lamang ang pamilya ni Kosuke kaya't ang ekstrang tulong mula sa kanya ay labis namang na-appreciate ng kanyang mga magulang. Dito na nagsimula ang obsesyon ni Kosuke sa pera. Ginawa niya ang lahat ng paraan upang tumaas ang kita ng kanilang tindahan. Binibigyan naman siya ng mas malaking allowance ng kanyang mga magulang sa tuwing malaki ang benta ng kanilang tindahan. Lumipas ang ilang taon dahil na rin sa katandaan ay pumanaw ang mga magulang ni Kosuke. May naiwang ilang mga ari-arian ng mga ito na siya naman nilang pinaghatiang magkakapatid. Nang makuha niya ang kanyang mana, ginamit niya ito upang magtayo ng sarili niyang negosyo. Nagsimula itong magbenta ng door-to-door na mga condoms. Nang tumubo ng malaki ay dito na siya nagsimulang magpautang. Nang mga panahong iyon, walang batas na sumasakop sa pagpapautang sa Japan. Ngunit sa kasalukuyan, ang mga nagpapautang sa Japan ay hindi maaaring magpatong ng interes na higit 20%. Ang mga tao o institusyon na nagpapatong ng mas mataas sa legally permitted maximum interest rate sa Japan ay tinatawag na yamikin o yamikinyu o dark finance. Noong panahong iyon ay isa si Kosuke sa mga taong ito. Dahil dito ay kumita si Kosuke ng limpak-limpak na salapi. Hindi naman ito nagustuhan ng mga kapatid niya dahil pakiramdam nila ay ninanakawan nito ang mga taong hirap na sa kanilang pamumuhay. Ngunit hindi nagpapigil si Kosuke kaya't nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng magkakapatid. Aside from being a loan shark, nagkaroon pa ng iba't ibang business itong si Kosuke. Pinasok niya ang pangongolekta ng scrap metal. Nagkaroon ito ng liquor sales company at naging real estate developer din ito. Ngunit kahit kabi-kabila ang mga business ni Kosuke ay tila mahina pa rin ang pasok ng pera. Dito na siya nag-isip ng iba pang paraan kung paano siya mas magiging mayaman. Tinigilan niya lahat ng kanyang maliliit na business at nag-focus lamang sa dalawa, ang real estate development at ang pagbebenta ng alak. Dito na nagsimulang magbago ang buhay ni Kosuke. Kumita siya ng maraming pera na parang naka-jackpot sa loto. Ngunit dahil hindi masyadong tapat sa pera itong si Kosuke, may isang pagkakataon na nakasuhan ito ng tax evasion na naayos din naman niya kalaunan. Dahil sa karangyaang kanyang tinamasa, nagkaroon ito ng pagkakataon na maglibang. Nahumaling si Kosuke sa mga babae at pakikipagtalik.
Ayon pa nga sa mga kwento, noong nagbebenta pa siya ng kondom ay nag-o-offer din siya ng ekstrang serbisyo sa mga babaeng magbubukas ng pinto sa kanya na willing magbayad. Nakikipagtalik din siya sa mga babaeng nagpapakita sa kanya ng motibo habang hawak ang kondom na kanyang ibinibenta. Sa pagdaan ng panahon, umabot ng halos 4,000 babae ang nakatalik ni Kosuke. Gumastos ito ng halos 3 billion yen o tumataginting na 1.2 billion pesos sa mga babaeng kanyang nakatalik. Ayon sa isang interview, ibinahagi niya na ang tipo niya ay matangkad at kaakit-akit na babae, mga babaeng voluptuous at medyo malaman. At sa tuwing may makikita siyang babae na pasok sa kanyang requirements, aalokin niya mga ito ng 400,000 yen o 150,000 pesos kapalit ng pakikipag-date at pakikipagtalik sa kanya. Nang mga panahong iyon ay malimit na makita si Kosuke na nakatambay sa mga nightclubs sa Kita Shinchi sa Osaka. Matinik sa babae pati na rin sa pera kaya't marami siyang nakaaway. May isang pagkakataon pa nga na nasaksak ito ng isa sa mga taong galit sa kanya. Sa pagdaan naman ng panahon, humina ang business niya ng pagpapautang. Dahil dito, nag-focus na lamang siya sa kanilang family business na liquor store na marami ng branches noon sa Japan. Muli namang umalingaw-ngaw ang pangalan niya nang isulat niya ang kanyang libro na pinamagatan niyang Don Juan of Kishu. Ayon kay Kosuke, may isang pagkakataon na ninakawan siya ng isa sa mga babaeng kanyang nakarelasyon ng almost $550,000 at iba pang mga mamahaling gamit noong 2016 at ito ang naging inspirasyon niya upang isulat ang kanyang libro. Naipublish ang librong ito noong December 2016 at sa librong ito ay isinulat niya lahat ng kanyang experiences at kung paano siya naging isang milyonaryo. Nagbahagi din siya sa librong ito ng ilang mga tips kung paano niyang napapapayag ang mga flight stewardess at college students na makipagtalik sa kanya. Noong una ay hindi ito masyadong bumenta, ngunit nang ma-feature ito sa isang popular na TV show doon, ay biglang umangat ang sales ng libro at naging isang bestseller. Nagkaroon siya ng sunod-sunod na interview sa iba't ibang TV stations na lalo namang nagpasikat sa kanyang libro. Dahil dito ay mas lalo pang ang yumaman ang Don Juan of Kishu. Nang huling bahagi naman ng 2017, nakilala ni Kosuke ang magandang dilag at noon ay 22 years old na si Saki Sudo. Nagkakilala ang dalawa sa airport, nag-date ng ilang buwan at February 2018, nagdesisyon ang dalawa na gawin ng opisyal ang lahat. Si Saki Sudo ay ipinanganak noong 1996 sa Sapporo, Japan. May kaya ang kanyang mga magulang kaya't lumaki itong halos walang inaalala sa buhay. Katulad ni Kosuke, hindi rin masyadong interesadong mag-aral itong si Saki. Nakaranas ito ng pangbubuli sa eskwelahan kaya't palagi lamang itong tahimik sa loob ng kanilang silid-aralan. Nang magdalaga si Saki ay biglang nagbago ang ugali nito. Dito na siya nagsimulang mag-open up at nagkaroon ng mga kaibigan. Nahilig din ito sa make-up at dahil may kaya nga ang kanyang mga magulang, nagkaroon ito ng kakayanang bumili ng mga mamahaling bags at coats. Dito na rin na-obsess si Saki sa pagpapaganda at pera. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit kumuha siya ng kursong related sa beauty and makeup nang tumungtong ito sa college. Para maipagpatuloy ang kanyang lifestyle, nagtrabaho din ito bilang isang high-end prostitute at napabilang sa ilang mga adult videos sa Japan. Ilang taon naman ang lumipas ay na-obsess si Saki sa isang host ng isang bar sa Sapporo. Gumastos ito ng almost 150,000 yen para lamang makasama ang lalaking ito. Ilang buwan naman sa relasyon ay nagpasya ang lalaking ito na lumipat ng Tokyo. Hindi nagdalawang isip si Saki at iniwan nito ang lahat sa Sapporo upang sundan ang lalaki sa Tokyo. Ngunit dahil nagsimula ang relasyon nila sa pera, hindi rin nagtagal ang ugnayan ng dalawa. Sa kabila ng paghihiwalay ay hindi na rin masyadong nasaktan si Saki dahil ng mga panahong iyon ay meron na itong bagong target. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang Don Juan of Kishu na si Kosuke Nozaki. Ayon sa mga reports, nagkakilala ang dalawa sa Haneda Airport sa Tokyo. Nakita ni Kosuke si Saki at agad itong nabighani sa dalaga. Nagkunwari siyang hindi niya napansin si Saki kaya't bumangga ito sa katawan ng dalaga habang naglalakad. Nang mga panahong iyon ay 77 years old na itong si Kosuke at 22 years old naman si Saki.
Sandaling nag-date at lumipas ang ilang buwan ay nagpakasal na nga ang dalawa. Bago magpakasal ay nilinaw ng dalawa ang kanilang obligasyon sa isa't isa. Nagkaroon sila ng kontrata at nakapaloob dito ang mga kondisyones sa kanilang napipintong pagsasama. Base sa kontratang ito, si Saki ay hindi kailanman uobligahin ni Kosuke na maglinis ng bahay, magluto o gumawa ng kahit na anumang gawaing bahay. Nakasaad din sa kontratang ito na makakatanggap si Saki ng 1 million yen o 375,000 pesos bilang allowance buwan-buwan. Pinangakuan din siya ni Kosuke ng isang apartment sa Tokyo. Kapalit naman ng lahat ng ito ay kailangang makipagtalik siya kay Kosuke nang hindi bababa sa 3 beses isang araw. Maganda daw ito sa katawan ng tao at nakakapagpahaba ng buhay, kaya't ito lamang ang tanging kondisyon ni Kosuke sa kontrata. Marahil sa isip ni Kosuke ay matanda na siya at handa na siyang lumagay sa tahimik at si Saki na nga ang babaeng nais niyang makasama hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Para sa mga nakakahalubilo ng dalawa, mukha namang masaya si Saki sa piling ni Kosuke sa kabila ng napakalayong agwat ng kanilang edad. Malimit din silang mamataan na kumakain sa mga mamahaling restaurant. Malimit din silang makitang namamasyal sa mall at pumupunta sa iba't ibang lugar sakay sa kanyang magarang Mercedes-Benz. Palagi din kasama sa mga pictures ang alagang aso at anak-anakan ni Kosuke na si Eve. Kumpleto na ang buhay ni Kosuke at masaya siya sa tinatakbo ng relasyon nila ni Saki. Halos 10 taon nang magkasama si Kosuke at ang asong si Eve. Si Eve ang tanging nilalang sa mundo na hindi siya iniwan kaya't sinuklian ito ni Kosuke ng labis na pagmamahal. Tinrato niya si Eve na parang isang tunay na anak at prinsesa. Malimit pa nga itong magbiro na kapag namatay siya, ay iiwan niya lahat ng kanyang kayamanan sa asong si Eve. Ngunit sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ay biglang may nangyaring masama kay Eve. Madaling araw ng May 6, 2018, nagising si Kosuke dahil nagwawala si Eve. Mukhang may masakit dito ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano iyon. Binuhat niya ito at mabilis na naghanda upang itakbo si Eve sa ospital, ngunit huli na ang lahat. Ilang minuto matapos buhatin ay pumanaw si Eve sa kanyang mga bisig. Hindi ito matanggap ni Kosuke dahil alagang-alaga niya si Eve. Kumpleto ito sa mga turok na kailangan ng isang aso at palagi niya itong dinadala sa vet upang masigurong malusog ang pangangatawan ni Eve. Eve is his pride and joy. Si Eve ang nag-iisang nilalang na nanatili sa kanyang tabi through thick and thin. Dahil wala naman siyang anak, ibinuhos ni Kosuke ang lahat ng kanyang pagmamahal dito. Hindi niya maintindihan kung paanong nangyari ang lahat. Ngunit sa kasamaang palad, kahit anong gawin niya, ay hindi na niya maibabalik pa ang buhay ng kanyang kaibigan. Naghanda si Kosuke ng isang funeral para kay Eve at kinabukasan ay kumuha pa ito ng isang monghe upang i-guide si Eve na makatawid ng maluwalhati sa Rainbow Bridge. Hindi pa man nakakabawi sa kanyang pagluluksa, 18 araw matapos ang pagpanaw ni Eve, si Kosuke naman ang natagpo ang wala ng buhay sa kanilang bahay. Natagpuan itong hubot-hubad at nakaupo sa isang couch sa loob ng kanilang kwarto. Nang maisagawa ang autopsy, napag-alaman ng mga pulis na napakataas ng dosage ng stimulant sa katawan ni Kosuke na maaaring naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ni-rule out ng mga doktor na acute stimulant poisoning ang naging sanhi ng kamatayan ni Kosuke. Ngunit para naman sa mga taong nakabasa ng libro ni Kosuke, tila walang katotohanan ang resulta ng autopsy. Palaging laman ng bibig nito at isinulat din niya sa kanyang libro na hindi siya at kailanman gagamit ng bawal na gamot at stimulants. Kinumpirma naman ng autopsy report na hindi long-time user ng stimulant si Kosuke at maaaring first time nga niyang gumamit ng ganoong klaseng gamot. Wala ding nakitang mga puncture mark sa katawan ni Kosuke, indikasyon na maaaring ihinalo ang stimulant sa tubig nito o pagkain at hindi itinurok sa kanyang katawan. Dahil sa magkasunod na pagkamatay ni Kosuke at Eve, nabuo sa isip ng mga pulis na maaaring hindi ito isang aksidente at talagang may isang tao na gusto silang iligpit. Sinimula ng otoridad ang investigasyon at base sa mga CCTV footages, nakumpirma nila na tanging 2 tao lamang ang lumabas at pumasok sa bahay ni Kosuke ng araw na iyon. Ang kasama nila sa bahay at ang kanyang asawang si Saki. Nasa loob ng bahay ang kanilang tagalinis ng halos buong araw at lumabas lamang ng bahay bandang 4:00 ng hapon
upang gawin ang iba pang ipinag-uutos ni Kosuke. Bandang 6:00 naman ay iniwan ni Kosuke si Saki sa unang palapag ng bahay upang umakyat sa second floor dahil nagpaplano ito ng isang memorial celebration para sa aso nitong si Eve. Makalipas naman ang ilang sandali ay bumalik na ng bahay ni Kosuke ang kanilang tagalinis. Bandang 6:30 ng gabi, habang nanonood ng TV ang dalawang babae sa ibaba, ay may narinig silang kalabog mula sa second floor ng bahay. Pinakiusapan ng tagalinis si Saki na silipin si Kosuke sa itaas, ngunit nagkibit balikat lamang ito at ipinagpatuloy ang panonood ng TV. Bandang 6:00 ng gabi ay hindi na nakatiis pa ang tagalinis dahil hindi na nga bumaba ng first floor si Kosuke. Dito na siya muling nakiusap kay Saki na puntahan ang kanyang asawa sa itaas. Umakyat sila sa second floor at dito na nakita ng dalawang babae na wala ng buhay si Kosuke. Alam ng lahat ng kanyang mga kaibigan at mga kaanak kung gaano kalungkot si Kosuke sa pagpanaw ni Eve, ngunit alam din nila na hindi ito gagawa ng kahit na anong masamang bagay upang saktan ang kanyang sarili. Kaya't ang naging malaking tanong ay sino ang naglagay ng stimulant sa tubig o pagkain ni Kosuke. Ang tanging dalawang tao na maaaring gumawa noon ay ang tagalinis o di kaya naman ay ang kanyang asawang si Saki. Ngunit base sa mga malalapit na kapamilya ni Kosuke, kasama at pinagsisilbihan na siya ng kanyang tagalinis ng halos 10 taon at wala naman itong reklamo dito. Wala din itong magaganansya kung papatayin niya si Kosuke dahil hindi naman sila legally or related by blood. Kaya ang natitirang suspect at tanging tao na makapagsasabi kung ano ang totoong nangyari ay walang iba kundi ang asawa nitong si Saki. Kumalat ang balitang ito sa media at para sa mga tao sa Japan, Saki is nothing but a gold digger. Malaki ang magaganansya nito kung mawawala si Kosuke. Mamanahin nito ang lahat ng maiiwan at ari-arian ng kanyang asawa na nagkakahalaga ng 5 billion yen o 1.8 billion pesos sa ating pera. Napansin din ng mga tao sa funeral na tila hindi naman malungkot si Saki sa pagpanaw ng kanyang mister. Malimit ay nakikita pa itong pangiti-ngiti at nakikipagdaldalan sa kanilang kasambahay. May isang pagkakataon din na nakita itong naglalaro ng online game sa kanyang cellphone. Dahil dito ay marami ang nagsuspecha kay Saki na maaaring totoo nga na ito ang pumatay kay Kosuke at marahil ay pinakasalan lamang niya ito dahil sa kanyang pera. Naging target ng media ang byuda. Ngunit sa tuwing aalokin nito ng interview ay palagi itong umiiwas at sinasabing hindi siya available. Sa kabila ng mga hindi tamang ikinikilos ni Saki, hindi naman siya maaresto ng mga pulis dahil walang matibay na ebidensya na magpapatunay na ito nga ang pumatay kay Kosuke. Napilitan din ng mga pulis na hukayin ang naaagnas ng katawan ng asong si Eve upang ma-check kung magpapositive din ito sa stimulant. Ngunit sa kasamaang palad ay wala din silang nakuhang ebidensya dahil halos naaagnas na ang katawan ni Eve. Dahil walang witness, walang matibay na ebidensya, ang kaso ni Kosuke Nazaki ay hindi umusad ng ilang taon. Napabalita naman na noong 2021, nagplano si Saki na mag-migrate sa Dubai at doon na manirahan. Nang marinig ng otoridad ang planong ito ni Saki, alam nila na kailangan nilang magmadali dahil once na makalabas si Saki ng bansa ay maaaring hindi na nila ito makita pa. Dahil doon, May 2021, 3 taon matapos pumanaw si Kosuke at ang asong si Eve, inaresto ng mga pulis si Saki for suspicion of murder. Ngunit base sa batas ng Japan, maaari lamang i-hold ang isang tao on suspicion of murder nang hindi lalampas ng 30 days. Alam ng mga pulis na oras ang kanilang kalaban. Lumipas ang ilang linggo, naglabas sa mga pulis ng mga ebidensya na magdidiin kay Saki. Base sa interview kay Saki, kinumpirma niya sa mga pulis na hindi siya umakyat ng second floor bandang 4:00 hanggang 6:00 ng hapon ng araw na iyon. Ngunit iba ang sinasabi ng iPhone Health app data niya. Kung umakyat nga ito sa ikalawang palapag na mga oras na iyon, ay maaaring nasa tabi siya ni Kosuke na mga oras na naghihingalo ito. Hinalughog din ng mga pulis ang kanyang telepono at dito ay nakumpirma ng mga otoridad na nag-search ito ng mga brands ng stimulants at naghanap din ito ng supplier sa internet ilang linggo bago mapatay si Kosuke.
Nang nagsagawa naman ng paghahalughog ang mga otoridad sa kanilang bahay, ay may nakita silang mga patak ng stimulant sa sahig ng kusina, pati na rin sa mga dingding ng banyo. Nakumpirma naman mula sa kanyang phone call records na kinontak niya ang isang sikat na dealer ng mga ganoong klaseng gamot sa Japan. Kinumpirma din ng teknolohiya na si Saki at ang lalaking ito ay nasa iisang lugar ilang linggo matapos matagpo ang patay si Kosuke sa kanilang kwarto. Base sa mga salaysay, ilang linggo bago ang pagkamatay ni Kosuke ay tila nagkaroon ng problema ang mag-asawa. Tila gusto nang mag-file ng divorce ni Kosuke dahil ayaw tumira ni Saki sa kanyang bahay sa Tanabe City at palagi lamang itong nasa apartment niya sa Tokyo. Dumating din sa point na hindi na rin ito tinutupad ang napagkasunduan na pagtatalik ng 3 beses isang araw. Palagi din itong umaalis ng bansa at nagbabakasyon nang hindi kasama si Kosuke. Hindi ito nagustuhan ni Kosuke kaya't binalak nitong mag-file ng divorce at marahil para masaktan si Saki ay sinabi nito na nakahanap na siya ng bagong pag-ibig. 2 buwan naman matapos ang pagkamatay ni Kosuke, nagpatawag ng shareholders meeting si Saki sa kanilang bahay. Tanging siya lamang ang nagrepresenta sa sarili niya sa meeting na iyon. Kaharap ang pamilya at mga shareholders ng kumpanya ay inappoint ni Saki ang sarili niya na presidente ng kumpanya at nagdemand sa mga ito ng annual salary na $1.5 million. Hindi pa doon natapos dahil nagdagdag din ito ng personal bonus na $400,000. Base sa civil law sa Japan, si Saki ay entitled sa kalahati ng kayamanang naiwan ni Kosuke. Kung magkano ang kanya makukuha ay kailangan pang sumailalim sa maraming legal na proseso dahil base sa last will and testament ni Kosuke, idinodonate niya ang 1.3 billion yen o $12 million sa syudad kung saan siya lumaki upang magamit ito ng gobyerno na mapaunlad ang Tanabe City. Ayon sa mga magulang ni Saki, hindi nila alam na nagpakasal na pala ang kanilang anak. Wala di umano itong binabanggit sa kanila at isang beses pa lamang silang nakakapunta sa dating apartment nito sa Tokyo. Kapag tinatanong naman nila ito kung saan ito kumukuha ng perang panggastos, ay sinasabi lamang nito na nagkakapera siya mula sa kanyang mga investment sa real estate at mula sa stock trading. Dahil sa mga ebidensyang nakalap ng mga pulis, si Saki Sudo ay formal na nakasuhan sa salang pagpatay sa kanyang asawa. Sa kasalukuyan ay naghihintay pa rin ito ng trial at sa kasamaang palad, 3 taon ang lumipas mula nang siya inahuli ay wala pa rin naging pag-usad sa kaso. Ang nakakapagtaka ay walang update kung nasaan ito at kung ano ang kanyang ginagawa sa kasalukuyan. Marami naman na nagsabi na maaaring nabayaran ng mga otoridad at maaaring pasikreto itong nakakalabas sa kulungan habang hinihintay ang kanyang trial. Kung tatayo naman ito sa trial, magiging napakahirap pa rin para sa otoridad na patunayan na siya nga ang pumatay sa kanyang asawa. Ang mga kasong katulad nito ay mahirap patunayan sa korte, lalo na't wala namang direktang ebidensya na magpapatunay na si Saki nga ang pumatay kay Kosuke. 6 na taon na rin ang lumipas, kaya't maaaring ang hawak na ebidensya ng mga pulis ay hindi na madagdagan pa. Magpasa hanggang ngayon ay wala pa ring pag-amin na ibinibigay si Saki. Palagi nitong iginigiit na inosente siya at hindi siya ang pumatay sa kanyang asawa. Hinding-hindi niya di umano magagawang patayin ito dahil mahal na mahal niya si Kosuke. Dahil hindi pa naman napapatunayan sa korte na siya nga talaga ang may sala, sa puntong ito, technically ay inosente pa rin si Saki sa mata ng batas. Kung mapapawalang sala si Saki, mamanahin nito ang mga ari-ariang naiwan ng kanyang namayapang asawa at kung mapatunayan namang guilty ay magkakaroon ng pagkakataon ang iba pang kapamilya ni Kosuke na mag-file ng appeal upang sa kanila mapunta ang mga naiwan ni Kosuke. Nakakalungkot ang pagpanaw ni Kosuke ngunit hindi rin katanggap-tanggap na pati ang kawaawang aso ay nadamay sa kasong ito. Ngunit sa inyong palagay, sino ang totoong may sala? Si Saki na 3 buwan pa lamang na asawa ni Kosuke nang ito ay pumanaw o maaari kayang merong ibang tao pang sangkot sa krimen? Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!